Hello guys, isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat mga kaibigan. Welcome pong muli sa aming YouTube channel, ang Farm TV Lopez. Sa ngayon po mga kaibigan, ako po ay naririto sa bayan ng Del Galigo upang muli ay ilocate ang isang property. Ang property po mga kaibigan ay merong sukat na 9 hectares. Yung 9 hectares ay mag-uumpisa po dyan sa gawing iyan, no. Ito po yung daan na barangay road ito. Yan po ay diretso rin yun. Gagawin po itong barangay road din. Ayan, kita po naman natin nasa sa harap ng ating sasakyan. Ayan. Ngayon atin pong papasukin ang siyam na property, ang siyam na hektaryang ito upang makita natin o malaman ang mga nakapaloob na tanim. Tara, punta po tayo. So bali mga kaibigan, dito po mag-uumpisa yung 9 hectares so, sa lugar na ito. Papunta dyan sa lugar na yan. Oh. Bali sa ngayon po, ito po ay mayroong mga 15 meters na row o right of way mula po dyan. Nakita po natin yung cemented barangay road na yan. So kasi ito po ay gagawin din itong barangay road papunta rito sa lugar na ito. Makita naman po natin yung bagyas ng daan ano po. So dito sa nanggagaling ang yung nag-umpisa yung property din papaganyan po sa lugar na yan. Pababa po doon. Mamaya po pupuntahan natin. So dito po sa part na ito makikita po natin dito yung mga tanim niya, no? Mga ayan, meron po dito mga rambutan. May mga tanim po dito mga mabababang niyog, merong namumunga na, meron suha at napakarami pa nitong mga saging. Ayan. Meron din pa ako rito nakikitang mga pili. Ayan sa lugar na yan, no? Tara, punta po tayo sa gawing iyon ng property para makita pa natin yung ibang mga tanim dito. Ano po? Ayan, ang daming mga mabababa pang nyug na mumunga na. So napakaganda pa ditong mamunga kasi kung tawagin ito mga takaran. Ito may puno rin po ng santol na ito. Ayan, napakarami nga niyang bunga. Oh. May mga puno ng mangga tayo nakikita. Oo. Tapos dito sir, yung ano ng baboy kulungan. Mayroon pang kulungan ng baboy dito. Kontador po. May kontador. Kagandahan po nito mga kaibigan. Ito po ay meron niyang linya na ng kuryente. Ito may kontador na. Kung sino pong makakabili nito, di itong kontador na ito, hindi na sila magpapakapit ng kuryente. 20 yatang baboy. Saan dito sa Banglin? Meron po pala itong mga kulungan ng baboy. Ayun, nakikita natin mga wala na lang ang kuwan, bubong. Pero buo pa yung kanyang kulungan. So, kung ito ay gagawin na lang, bububungan na lang, pwede na itong lagyan ng mga biik. Napakarami rin pala rito fruit bearing. Ayan, nagkalat. May mga langka, mga papaya, rambutan, Antipolo. mga santol, marami. Dito po sa lugar na ito kasama pa yan, pababang yan. So hindi na po tayo pupunta riyan, tanaw na lamang po dito yung property. Kasi medyo masukal na. Kaya dito na po tayo dadaan sa kabila. So big sabihin lang po nito, itong 9 hectares na ito ay puno rin po ito ng mga iba't ibang uri ng mga tanim. Pangunahin na nga po dito ay itong mga puno ng niyog na napaka mababa pa. Palakasan pa itong mamunga. Tara, puntahan natin dito sa part na ito. Daming mga ano rito, mga hardwood. Mga matitigas na kahoy. Balibin ng akin dila sa kaya pag-English. Ito ma'am, 3 pitak ito ng kulungan. Nasira na lang yung pinakang bahay niya. So madali nang ayusin yan. Ito, Formosa, hinog na itong pinyang ito, pwede na yan. Ano to ma'am?
Yan ay lukban or suha. Ito ay 6.6 na to. Anak, ito may bako. Ay, hindi. Kasama pala yan. Inanuhan lang pala ng ano, ng bakod yung ano. Dito, on-beam, kaya may bakod. Bakit sa kalsada? Mga 15 meters lang yung layo nung to sa akon. Yan siya, oh. Malintin niya. Oo, ang ganda pa nga ng ano nito, yung mga matataba yung niyog. Ayan, nakikita naman po natin. Mabababa pa. Maraming mga rambutan. Ito po yung bahagi pa nitong lupang ito dun sa 9 hectares. Oh. Ito po natin yung mga kanyang mga niyog, malilimit. At saka medyo matataba siya. Siguro pagka ito ay nalinisan, gaganda ang bunga ng niyog dito. So sa ngayon naman medyo maganda rin naman ang bunga, kaya lang iba-iba yung malinis ang property. Makakabugawas na maigi yung mga niyog. So ayan oh, marami rin namang mga bunga sila. Ayun. May mga pinya rin po itong mga tanim oh. Doon sa pinasukan natin kanina, may naandun pala yung mga puno ng kahoy, yung mga pwedeng gawain, yung mga bahayin, yung mga hardwood. So dito mga softwood lang yung narito. Pwedeng mga ulingin. Pababa pa ito kuya dyan. Tara, lusong tayo dun. Sa ano. Diyan. Sa tayo dyan. Pinapakita ko lang dito sa video itong mga nyug dito sa may part na ito. Ayan. Ang source po pala ng tubig nito ay bali dito, sabi dito sa ating kasamang kunong may-ari ay sapa. Ano po, mamaya titingnan natin yung sapa na yun na sinasabi para malaman din naman talaga natin ang totoo. Maganda yung pagkakako ng lupa dito, pantayin dito sa lugar na ito. Sa 6.8 yan, o yung pababa dyan. Mm-hmm. Ang ganda ng kalupaan nito mga kaibigan, hindi po ito hili, slope lang po yung kanyang pagkalupa niya. Ayan oh. Ang mabababa pa itong mga niyog. Kaya talaga napakasukal. So dapat na malinis ito para gumanda itong mga tanim na itong puno ng niyog. Tara, sisilipin natin dito sa may parting ito ng ibaba para medyo masukal pag pupuntahan natin yung sapa. Diyan pong part din yung sapa sa lugar na yan. Then meron din po doon sa kabila, di baka yung po ang malinis-linis doon na lang po tayo pupunta. Dito talagang napakasukal po nito. Ayan, mga tanim ng mga niyog niya.
Marami itong puno ng niyog kaya lang nga hindi masusukal. Yung iba namumunga na. Yung iba ay ayan, hindi pa. So mga 1 year to 2 years pa ito, mamumunga na rin ito, mamumulaklak na. Property may return income. Marami itong sharing yung Ha? Maraming ang nyug ay kailangan ay masukal. Oh, pantayin pa itong lugar na to. Pag nahawanan ito, maganda ito ring pag-alagaan ng mga baka ano. Babakuran mo yung kambing, mga 1 hektarya lang ang maliligo yan. Po yung mga tanim na niyog, masukal lang pero magaganda siya, matataba. May pagka-overlooking ito ah. May pagka-overlooking. Tanaw dito ang mga kabubundukan. Yang aradong yan, kasama pa yan. hindi na po. Parang ganyan na po. Ah, Kasi may hukay po dyan. Huli na rin kasako. pero itong kuwang ito, mayroon talaga itong sapa, itong property. Kung inarap po sa may tubigan doon sa pinunta namin. Yung mga kababahayan ngayon, Ay bago silang na po yan. mm Dyan po ang ilog yun. Una yun. Nandun daw po yung pinakang ilog nito sa gawing niya, pero hindi na po sakop nito. Yung dito po sa part na ng kaliwa nating ito, dyan po yung ilog na sinasabi nila, yung sapa dito na sakop naman po nitong property. Dito po nagdaan. So ayan, nakikita natin yung napakagandang tanawin, mga kabubundukan ngayon. Oh. Yan na po yung daan. Overlooking. Saka pa po yun, Mansyam? Hindi na ho. Iwan ko na. Pag din ano, hanggang dito sa parang lang. Hanggang dito lang doon sa parang. Ano yung kanyang religion? Ang palakahan nito ng 9 hectares pa ganyan. Oo. So bali nandito po tayo sa kabilang bahagi ng property na 9 hectares. So bali yung pong 9 hectares dito po ang kanyang hangganan o dito po sa dulo nito. Ngayon dyan po tayo galing na dyan po sa ibabaw na yan yung ating sasakyan. Yung, ibig sabihin na dyan po yung kalsada. So ito po yung hangganan nitong property na 9 hectares. Doon po sa una nating pinuntahan mga kaibigan, yung property po ay meron itong mga row na sa ngayon. Kasi hindi pa tapos yung kalsada o barangay road na ginagawa. Sa ngayon po ay meron itong mga 15 meters ang layo mula doon sa kalsada to property doon sa 9 hectares. Ayan, mula po diyan sa lugar na yan, din papaganyan. Diretso po yan, papunta roon. Kasama na ito sa 9 hectares, itong kuwan ito, daranghitang ito. Ayan, ayan po naman yung mga kakawati niya. So yung pinakang sapa niya, pinanggagalingan ng tubig na sinasabi ko kanina. Tama po yung pitak na yun sa 9. Ayan, kasama po yan sa 9 hectares yung anong yan. Nandun po yung sapa na sinasabi. May hukay po dyan sa kawayan na yun. May hukay yung balong o bukal. So bali yan na po, inuulit po yung hangganan, yung kakawati natin nakita doon. Diretso po yan, dala po itong isang matantubigang ito, punta ron. So muli po mga kaibigan, paki-like and share na rin po ng aming YouTube at i-subscribe na rin po ninyo, paki-suyo upang maging updated po tayo sa mga susunod pa naming mga videos. Okay, maraming salamat po.